Magandang araw sa ating lahat mga ka-spooky. Ngayon ay magkukwento tayo ng nakakatakot. Ang pamagat nito ay tikbalang. Narito ang kwento. Nagtawa si April nang marinig ang kwento ng roommate na si Mylene. Tulad niya ay boarder ito sa isang dormitory for girls na malapit sa pamantasang kapwa nila pinapasukan. Pareho silang 16 anyos at parehong freshmen, ngunit magkaiba sila ng kurso. Tita naman, don't expect me to believe that kind of crap. Wala namang maniniwala sa'yo. Napapailing na sabi ni April sa seryosong si Mylene. Bakit naman ako magsisinungaling? Formal pa rin ang anyo ng dalagitang probinsyana. Kasi naman po, sa libro ko lang nababasa ang tungkol sa tikbalang. Sa Philippine folklore, I'm sure may tikbalang, pero sa totoong buhay, kalokohan iyan. May tikbalang at isang araw ay patutunayan ko sa iyo na mayroon nga. Nawala ang ngiti sa mga labi ni April nang biglang tumayo si Mylene na halatang napika sa pagtatawa niya. Umarahil ay nainsulto dahil hindi niya pinaniwalaan ang kwentong ito. Napailing siya at pinigilang muling matawa dahil sa kwento ng roommate na may tikbalang sa probinsya nito. Mula ng gabing iyon, iniwasan ni Mylene si April. Nagkibit balikat lang ang teenager. Sa palagay kasi niya ay hindi naman kawalan kung hindi sila maging magkasundo ni Mylene. Masyado itong mukhang probinsyana mula sa pagkilos at pagsasalita. Hanggang sa pananamit ay prom dito. Ayaw rin naman niya na magkaroon ng isang kaibigang tulad nito. Social climber siya. Kaya naman mas feel niya na mga kabataang social at mayayaman na maging mga kabarkada. Kaya nga siya nagpilit na mag-aral sa Maynila kahit hiraps ang kanilang mga magulang sa pagpapaaral sa kanya. Ibig niyang magbagong takbo ng kanilang buhay. Ang sabi ni April sa kanyang mga magulang ay mababawi ng mga ito ang lahat nang ipapagpaaral sa kanya. Sisiguraduhin niyang magkakaroon siya ng mga kaibigang mayayaman na makatutulong para umangat siya pagdating ng araw. Nabago ang pagtingin niya kay Mylene na isang araw ay dumalaw ang mga magulang nito sa boarding house. Nagulat siya dahil mayaman pala ang mga ito. Simple lang din ang ama't ina ni Mylene sa pananamit at anyo, pero nang makita niyang iniabot ng mga ito sa roommate ang isang bungkus ng salapi na magiging allowance nito sa buwang iyon. Nayanig talaga siya dahil sa buong buhay niya noon lang siya kakita ng gayon karaming pera. Kayang-kaya ni Mylene na umupa ng pinakamahal na sulong kwarto sa dormitorium, pero ayaw niya ito. Ang sabi nito sa isa pang roommate nilang si Sheila ay takot daw itong mag-isa. Kaya pala hindi palakain sa dorm si Mylene, naisip siya. Sa labas lagi ito kumakain. Noong una ay niyaya siya nito, pero hindi niya ito pinatulan. Una, wala kasi siyang extra money na panggastos. Pangalawa, ayaw naman niyang ilibre siya ni Mylene. Kung pagbabatayan kasi ang itsura nitong dalawa, ay mukhang mas mapera pa siya kaysa rito. Nagsisi tuloy si April. Sana ay sinakyan na lang niya ang kwentong tikbalang ni Mylene. Minsan ay naiiwang mag-isa si April sa room nila. Masama ang kanyang pakiramdam at nang umagang papasok na siya ay ang taas ng kanyang lagnat. Napilitan siyang umabsent sa klase. Matapos uminom ng gamot ay pinilit matulog ni April. Nahiling niyang paggising ay wala na sana siyang sakit. In fairness naman kasi sa kanya ay talagang masikap siya sa pag-aaral. Bandang hapong iyon, nalimpungatan si April. Ayaw pa sana siyang magmulat ng mga mata. Pero nakarinig siya ng mga kaluskos. Dahan-dahan siyang dumilat. Pagkatapos ay natigagal na siya. Dahil sa katapat na higahan, sa bed ni Mylene ay may nakaupong isang nilalang na sumindak sa katinuan niya. Isang malaking nilalang iyon na may makapal ang kulay,
tsokolating mga balahibo. Sa kamay nito ay may isang malaking tabako na umuusok. Mabilis na pumikit si April. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway. Kumakabog ang kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, pero tila mabubulahon ang nilalang sa katabing kama bago siya masakluluhan ng mga iba. Sa gayong patay na oras, natitiyak niyang walang estudyanteng makaririnig mula sa katabing mga kwarto. Walang sasaklolo sa kanya. Pero napakalaking tanong sa isip niya kung paano nakapasok ang tikbalang na ito sa kwarto nila. Paano ito nakalusot sa gwardya? Nanlaki ang ulo ni April para iyong sasabog. Natatakot siyang kapag nalaman ng tikbalang nagising siya ay kung ano ang gawin nito sa kanya. Hindi malaman ni April kung nawalan siya ng malay sa tindi ng takot o halusinasyon lang niya ang lahat dahil sa taas ng lagnat. Ang sumunod niyang natatandaan ay ang bagsak na mga sapatos sa hallway ng dormitory patungo sa mga kwarto. Kasabay noon ang malakas na kwentuhan at tawanan ng mga boarders. Nakahinga siya. Napatili si April nang may kamay na dumampi sa kanyang noo. Sa sobrang lakas ng tili, sandali pa ay nakapaligid na sa kanya ang isang grupo ng nagtatakang mga mukha. Mga boners ng dormitory. Sa tabi niya, naroon si Mylene. Alalang-alala ang anyo. Nagsalita si April pero walang lumabas na busis sa kanyang lalamunan. Nagsenyas siya pero kunot na mga noo ang itinugon ng mga boarders. Nagtangka siyang bumangon pero nahilo siya at muling umikot ang kanyang paningin. Matagal na karinlan ang nakasama ni April. Nagising lang siya muli nang maramdamang may katabi na siya. Umaalo na ang dibdib na dumilat ang dalagita. Pero ang mga mata niya ay nanatili na galoong dilat. Dahil sa harap niya, isang tikbalang ang nandilisik ang mga matang nakatingin. Walang makapagbibigay linaw kung ano ang naging dahilan sa kamatayan ni April. Nang datnan kasi siya ni Sheila sa gabi na umuwi ay dilat ang kanyang mga mata na parang nakakita ng isang kagimbal-gimbal na bagay. Ang hindi may paliwanag ng mga pulis ay kung ano at kung saan ang galing ang napakahaba at kulay tsokolating balahibo na natagpuan sa kwarto ng namatay. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig mga ka-Spooky. Kung nag-enjoy kayo, kindly like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga kwento na aming i-upload soon. At kung gusto nyong magpadala ng mga nakakatakot na mga stories, ay mag-email lang kayo sa aming email na nakikita nyo sa inyong mga screen. Maraming salamat.